Okay? Pag bumibigat ang mga pagsubok sa buhay, lalong palakasin ang mga positibong enerhiya. Yan ay mahalagang formula ng buhay. Ibig sabihin na pag bumibigat ang mga pagsubok ng buhay, itong mga pagsubok, kasali na lahat ng mga sakit. Ito ang matinding pagsubok ng buhay ng tao, itong mga sakit. May kasabihan, pag may yung pera, yung pagsubok ng tao ay makita mang yung pera. Ngunit pag yung pangkalusugan yung pagsubok sa tao, mahalaga na maipag-ingatan ang buhay. Dahil yan ang kapital natin dito sa physical na mundo. Kaya napakahalaga na ma-master natin yung mga pamaraan ng natural healing, dahil yan din ang dahilan na makamit ng isang tao ang pagkakasatuparan ng kaluluwa or soul realization. Sapagkat ang pangalawang mother lesson ng lahat ng mga lesson ay dadaan yan sa naturalness, na ibig sabihin yung kapangyarihan ng Divine Mother Nature na magpagaling sa karamdaman ng tao. Hindi lang karamdaman ng physical, pati na rin karamdaman ng spiritual. Sa kaluluwa, na ang tawag yan ay energy body. Kaya hindi lang ito kahulugan itong lahat na enerhiyang ating binanggit ngayon, na dito lang enerhiyang makita natin sa ating mga auric force o sa physical na katawan at saka sa kaluluwang katawan. Maraming mga enerhiya, hindi mabilang ang enerhiya. Hindi masukat ang enerhiya. Except sa enerhiya nandyan sa katawan, pwedeng masukat. Dahil kung ano yung lakas ng tao, makita man at maramdaman man ng tao rin. Ngunit itong mga maraming enerhiyang nakatago sa kaluluwa, sa mga dimensyon ng kaluluwa, ito ay mahirap na masukat. Madali lang bigyan ng konsepto or concept o assumption, ngunit ang katotohanan nito ay hindi talaga matutunan ng tao kung ano talagang tunay na katotohanan sa kabuuan nitong lahat. So, ibig sabihin, napakaraming misteryo na kailangan natin na tingnan upang lumalawak ang ating spiritual na kamalayan. Dahilan din yan na ngayong panahon na ito, kailangan tayo na maghasa sa ating mga sarili ng mga mystical order formation. Ito rin dahilan ng lesson sa dugukan na dapat ninyo nasundan upang hindi tayo mahuli sa ating mga release na may kaugnayan sa mga mystical order formation, dahil i-practice pa natin yan. So, paano nyo i-practice? Ito na ngayon ang sinasabi ko, na pag bumigat ang mga pagsubok sa inyong buhay, sa isang tao, kahit sino man, pag bumigat ang mga pagsubok ng buhay, mga negatibong enerhiya yan na humadlang sa iyong mga katahimikan, humadlang sa mga good lucks ng buhay. Good lucks is mga magandang mga kapalaran. Ngunit may mga panahon na talagang walang magandang kapalaran ang isang nilalang, dahil nabalot ang kanyang buhay, kaluluwa. Maraming nakakonect sa kanyang energy field na napakaraming mga madilim na enerhiya. Itong mga madilim o itim na mga enerhiya na bumabalot sa buhay, sa kaluluwa, ito ay matawag natin ito na mga negatibong enerhiya, mga demonic na mga enerhiya na hadlangan ang iyong katahimikan, subukan ang iyong damdamin upang magulo ang iyong kaisipan, guluhin ang iyong mga pag-iisip. Lalo na sa mga sakit ngayon, napakaraming mga taong magkasakit dahil alam naman natin ngayon na ang ating mga kapaligiran ay hindi malinis.
Napakaraming mga toxic substances nandyan sa ating mga kapaligiran. Hindi lang yung mga chemical toxins, pati na rin yung mga negative energy, psychic attacks, mga demonic energies na nandyan lang sa kapaligiran. Pati yung mga kaisipan, maraming mga tao na gustong masira ang iyong buhay, o maraming mga enerhiya na nakaprogram siya na hindi supportive sa iyong buhay. That's the reason why nga pag yung mga enerhiya nandyan sa environment, kapaligiran ay hindi supportive sa isang buhay, kailangan yung isang buhay na yan o tao na magsikap siya na matutunan niya ang kanyang mga epektibong mga dipensya. So ano ang pinakamabisang dipensya ngayon? Yung dipensya na yan na pinakamabisa ay balik tayo sa ating prinsipyo na maging katotohanan sana pag ating magawa. Complete surrender to God. So, complete surrender to God, ang Diyos ay nagbigay ng kanyang mga pamaraan sa langit. Nang yung mga pamaraan na yan ay nahahanayan sa mga mystical order formation. Kasi sinaunang mga release, tinatawag yan ng mga Colegio de Misterio ng mga aral. Ngayon ay mga governing star formations sa mga aral. That is the continuation of the College of Mystery. Ang tawag na ngayon, pag ikaw ay gustong maghanap ng mga mystical order, ang mga misteryo ng buhay at gusto mong itong ipasa katuparan ng iyong kaluluwa, kailangan na sundan natin ang landas ng mystical order formation sa susunod na antas ng College of Mystery. At yung susunod niyan ay, ang tawag niyan, Governing Star Formation. Palace of the Olympic Stars. Na ibig sabihin ng Governing Star Formation, after the College of Mystery, kailangan tayong matututo kung ano ang mas malaking mga kapangyarihan ngayon. Na yon, itong mga kapangyarihan ay yung itong nag-influence ngayon sa ating mundo. At ito ay nahahanay sa mas malalim ng misteryo ng buhay. Sa College of Mystery, turuan tayo na tayo ay may physical na katawan, may kaluluwang katawan. Itong kaluluwang katawan, the next one of the bodies. And then mayroon tayong spiritual o spirit na katawan. The spirit na katawan, ito ay mas mataas kaysa kaluluwa. Kaya we have the definition, fundamental, body, mind, soul, and the spirit. That is actually the lessons of the College of Mystery. Ngunit, pagdating na natin sa lampas niyan sa College of Mystery, hindi na naging body, mind, soul, and the spirit. Maging 7 dimensions of the soul na. At your present life, evolution tayo. Although itong evolution ay perception din ito, meaning theory, na mayroong reality, katotohanan, na ating makikita sa physical na mundo. Ito ay nahanay sa prinsipyo ng evolusyon ng buhay. Ngunit sa beyond of the College of Mystery, hindi na evolusyon ng buhay ang ating tingnan. Dahil walang evolusyon ng buhay. Dito lang sa katotohanan na ating makita sa physical na mundo, dahil ito man ang program ng katotohanan nating dito tayo nahahanay ngayon. Ang mga tao dito nahahanay ngayon. Ngunit, paglampas tayo sa College of Mystery, hindi tayo dito kailangan na dito lang tayo, tama na dito ating mga natutunan. Dahil napakarami pang mga continuation ng mga aral na kailangan natin na maobserbaran upang ating mapag-aralan at maabot natin yung pagkakasatuparan ng mga kaluluwa or soul realization upang maisaayos natin ang ating mga sarili at makaya nating magawa itong receive, align, and adapt. Na yung pinakadahilan yung tao ay tunay na makapasok sa kanyang kaharian, na tunay niya na matupad ang utos ng Diyos na complete surrender to God. Dahil sa dalawang landas nating inilarawan na, sa maraming mga pagkakataon na mayroon tayong mga broadcast na ganito, dalawang ultimate na daan ng buhay, art of life or art of destruction. And for the art of life, walang blinding ignorance. Ibig sabihin,
walang katapusan na inner discovery. Pag matapos natin dito sa inner discovery ng College of Mystery, and then hindi nagtapos dyan dahil walang katapusan ang mga aral na ibinigay ng Diyos sa Colegio de Misterio. Ang Colegio de Misterio nga, wala yung katapusan dahil hindi man matapos ang misteryo. Ibig sabihin itong continuation, dito tayo, the next page of the College of Mystery, the next book after that. So the next book after that is dito na Art of Life na ngayon. Na ibig sabihin dito na sa daan, hindi Art of Destruction dahil ang Art of Destruction ay iba ang daan. Na ibig sabihin, mayroong blinding ignorance at mawala yung formula na receive, align, and adapt. Hindi na matanggap ba? Dahil hindi na makayang matanggap dahil hindi na mapasok sa kaisipan ng tao. Dahil ang kaisipan ng tao ay ginamit niya ay utak lang na mayroong intellect. But it's not actually the soul formula na kumplito. Dahil napakalawak ang kahulugan ng isang kaluluwa. Bawat kaluluwa ay may 7 dimensions of the soul sa antas ng tao. Sa antas ng mga hayop ay wala pa silang 7 dimensions of the soul. Kaya malayong-malayo pa. Ngunit yung mga tao, yung mga higher beings na itong mga tao. Tayo, mga tao man tayo. So mga higher beings tayo pala, no? Kaya huwag kayong malungkot na sabihin ninyo na medyo mahina ang mga aking spiritual. Yan ay paniniwala lang. Dahil naaabot mo yung antas ng isang tao, 7 dimensions of the soul ka na. Ibig sabihin, at that foundation in life, higher being na yan. Itong mga higher being, at that type, foundation of the 7 dimensions of the soul, napakataas na antas ng spiritual na yan. Kaso lang, yung mga spiritual mo ay tulog pa sa katawan. So, ang bandang katawan, 7 dimensions of the soul, kailangan gisingin upang matutunghayan ng isang tao ang tunay niyang pagkatao kung ano ang tunay na katotohanan. Itong katotohanan, mayroong tunay na katotohanan. Mayroon din katotohanan na hindi masyadong tunay dahil naging katotohanan lang natin ito dahil ating inisip na ito ay ang katotohanan at ito ang ating naramdaman. Kaya naging katotohanan. Ngunit sa mas malawak na nakaisipang espiritual, hindi pala ito yung tumpak na katotohanan. Dahil itong katotohanan na ating paniniwalaan, illusion lang itong lahat dahil may katotohanan na may lampas pa niyan na klaseng katotohanan. Kaya bumibigat ang mga pagsubok ng buhay, bawat panahon na bumibigat ang pagsubok ng buhay dahil umaangat ang mga negatibong enerhiyang humadlang sa iyong katahimikan. At yung hadlangan yung katahimikan ng puso't isipan, huminto din ang yung paglawak ng spiritual na kamalayan. That will stop the growth, both the physical and the spiritual. Palago tubig. Just like in the case, sa kaso ng growth, ang growth ay in the physical dimension. Pag masyadong stress ang yung katawan at isip, and then puso, pag stress yung isip, dahil very stressful yung puso, maraming mabigat na mga problema. Hindi maiwasan mga mabigat na problema ng buhay sa mga pagsubok ng buhay, napakarami. Walang isimtin yan. Dahil ang mga tao, ganyan talaga yung program dito sa physical na mundo. Kaya mabigatan ang tao sa kanyang damdamin pag hindi siya sanay sa kanyang spiritual martial arts. Lalo na pag walang spiritual martial arts. Kaya ngayon, ano ibig sabihin ng spiritual martial arts? That's a question. We have to define what is spiritual martial arts. Simple lang. Gawin natin itong simple lang. Lahat ng mga tao na gustong talunin ang kanilang mga kahinaan, weaknesses in life, kailangan na ma-overcome niya ang kanyang mga ilusyon. Ang sanhi ng kanyang mga ilusyon, ang yung kanyang mga paniniwala. Kaya dapat itong paniniwala, kailangan natin ito matumpak sa totoong katotohanan. Ngunit pag yung ating mga paniniwala ay napakabigat ang buhay ngayon dahil maraming mga pagsubok, mahirap ang mundo, walang trabaho, walang pira, at maraming magulo ang ating mga kapaligiran, magulo ang pamilya, magulo lahat. Dahil yan ang ating pagkaintindi sa mundo at sa buhay.
Kaya bumibigat ang mga negatibong enerhiya dahil wala tayong pang-counter na mga positive na enerhiya. Ngunit pag nag-umpisa na ka na nag-aral ng iyong spiritual martial arts, bawat panahon na mayroong mga pagsubok na negative, dahil hindi makaintindi mga tao sa kapaligiran at kulang yung mga nakaintindi sa aking sarili. Maganda yan, and at least naintindihan mo yung sarili mo at bahala ng ibang tao na hindi makaintindi sa iyo. Dahil kailangan natin itong matutunan na ikaw yung kailangang matututo sa iyong mismong sarili, hindi yung ibang taong kailangang umintindi sa iyo para ikaw ay maging masaya. At masaya, pero hindi yan mangyayari dahil ang spiritual martial arts mo ay tulog pa. Ibig sabihin, walang taong walang mga pagsubok sa buhay dahil mayroon man siyang mga perception. Maramdaman niya kung anong mga enerhiya sa kapaligiran. Pag hindi maramdaman yung enerhiya, makikita niya yung mga kalungkutan sa kapaligiran. Pag hindi man niya nakita, naramdaman niya may kalungkutan kahit hindi pa niya makita. Nandyan sa kanyang damdamin dahil na-capture sa inyong energy field. Kaya itong physical na katawan binubuo ng energy field. Napakaraming mga enerhiya sa kapaligiran. At bawat araw tumanggap, bawat oras o minuto man o bawat panahon, tumanggap ang ating energy field. Ang physical na katawan, energy body of the soul, at lahat ng mga dimension ng kaluluwa ay tumanggap ng mga enerhiya sa kapaligiran. Both the external and the internal environment. Kaya pag walang spiritual martial arts ang isang tao, matorture ang isang tao sa napakaraming mga unfavorable na mga enerhiya sa kapaligiran. So, napakadulas itong mundo ngayon. Lalo na at this present activation of planetary ascension. Napakabigat ang enerhiya. Dahil nandito na tayo ngayon sa level ng enerhiya na napakalawak, napakataas. Matindi ang acceleration ngayon sa planetary ascension. Dahilan yung mga taong may mga connection sa spiritual, ngunit hindi nila inaragaan. Dahil wala silang mga cultivation sa spiritual, mabigatan ang kanilang mga damdamin. Dahil napakaraming mga bagay na hindi na kayang maintindihan ng mga puso't isipan. Magkaroon ng mga energy imbalance. Kaya lahat ng mga tao ay kailangan niyang spiritual martial arts. Maliban sa ating mga paniniwala, kailangan na ma-enhance itong spiritual martial arts. So, ibig sabihin ng spiritual martial arts, that is your powerful self-protection. Kapangyarihan ng iyong espiritu. Hindi lang kapangyarihan ng iyong kaluluwa. Mas malayong, hindi lang kapangyarihan ng iyong utak. Dahil ang kapangyarihan ng utak, that is intellect. Hindi pa kasali dyan yung mga psychic abilities ng dyan sa kaluluwa. Hindi sabihin yan, pag sabihin natin psychic abilities, hindi yan intellect. That is soul level. Pag sabihin natin espiritu, wisdom, that is spirit level. Ang iyong connection with the force of the spirit of the omni-supreme absolute. Or in shortcut, ang iyong connection sa Ginoo o sa Diyos sa langit. So, ang iyong connection of God. Kaya by this time, it needs complete surrender to God. So, may isang tanong, bakit kailangan natin complete surrender to God? Bakit kailangan pa tayo ng mga lihim na mga salita upang gawin nating dibensya? Dahil yan ang mga paraan na ibinigay ng Diyos upang magamit mo ang kanyang kapangyarihan. Kaya mayroon tayong formula, receive, align, and adapt. Tanggapin. Align, mag-align ka sa iyong consciousness. Hindi yung mag-align ka sa paniniwala. I-align mo yung consciousness mo, energy, light, life. Kaya pag i-align yung paniniwala, madali lang maniniwala. Ngunit hindi yan makaya sa physical. Dahil ang physical, kailangan yung frequency ng physical, matutunan din ng physical na katawan. Madali man lang maniniwala ang ating puso. Parang mismo na ako, for example, ay madali lang maniniwala ito. Tanggapin natin itong banal na salita. Tagong banal na salita at may kapangyarihan na tayo. Dahil ako ay naniniwala. Ngunit,
Alinman sa parte ng ating katawan ang tumanggap at natututuro sa kapangyarihan na yan, ang puso lang. Ngunit ang ibang parte ng physical na katawan ay hindi pa nakatanggap dahil hindi pa dumadaloy dyan ang enerhiya sa physical na katawan. Lalong-lalo lang hindi pa dumadaloy ang enerhiya na yan sa mga energy bodies ng iyong katawan. Ibig sabihin, kailangan ding ipapasok ang mga kapangyarihan ng Diyos na kanyang ipinadala sa iyo sa bawat dimension ng iyong kaluluwa upang dyan tumira at totoong makatira diyan ang Diyos mismo sa iyong sarili. Kaya lumalaki ang iyong liwanag pag matanggap mo na yung enerhiya ng Diyos. Dahil yung Diyos ay pumasok diyan sa iyong kalooban, hindi lang sa puso dahil hindi man lang puso ang ating katawan. Or else, wala na tayong mga kamay, wala tayong ilong dahil puso lang ang ating pagkatao. Ibig sabihin, pangkabuuan ng iyong pagkatao. Diyan pumasok ang Diyos. Kaya, pag naniwala lang tayo, hindi natin ito na gawang maabot sa pagkakasatuparan ng ating mga kaluluwa, malaki ang kakulangan. At yan ang dahilan na bumibigat at mas mabigat ngayon ang mundo ng lahat ng mga taong hindi sila nag-practice ng kanilang spiritual martial arts. Ang terminology ang ating ginagamit ngayon, spiritual martial arts. Hindi itong spiritual martial arts na magsuntukan tayo o magdepensa tayo gamit ang ating mga kamay. Ito ay gamit ang ating pangkabuang spiritual. Nakasama na dyan ang physical na katawan at yung mga kalaban hindi tao. Ang ating mga kalaban, lahat ng mga negatibong enerhiya, kasali na dyan yung mga negative karma. Sa inyong buhay, sa buhay ng isang tao, ito ay katotohanan na hindi natin maaring baliwalain dahil itong katotohanan na ito ay talagang mag-influensya ng bawat buhay. Nino mang taong nandyan dito ngayon sa physical na mundo, sino mang tao. Itong mga negative karma, may mga negative karma na nakuha sa nakaraang mga panahon. Hindi man ngayon ka lang isinilang. Pag magbasa tayo ng mga kasulatan, hindi lang tayo ngayon isinilang. Pag pagbasa tayo ay hindi natin nabasa na, ay, isinilang ba tayo sa nakaraang panahon? Bakit man tayo ngayon, nandito tayo ngayon, bumalik ba tayo sa physical na mundo at nandito tayo sa nakaraang mga panahon? Anong klaseng konsepto yan? So, ito ang katotohanan ng buhay. Yung negative karmic connection, nakuha ng isang kaluluwa sa mga nakaraang panahon na siya ay isinilang. Hindi natin kung alin mundo o siya ang mundo, siya ang tumira o sa mga nakaraang mga buhay niya. Dito ba sa division ng mga tao o sa division ng mga alien? Ito ay hindi paniniwala. Ngunit, pag hindi pa natin alam yung paraan, ipalagay lang natin muna sa paniniwala. Dahil hindi man tayo hindi man natin ito inireject ang paniniwala. Dahil ang paniniwala ay napakahalaga. Dahil ito ay may katotohanan. Ngunit hindi lang sapat pag dito lang tayo sa paniniwala. Ang paniniwala ay napakahalaga. That's my reason why do not delete your belief. Kasi ang paniniwala ay mahalaga. Kagaya ngayon, ang ating sasabihin, bigkasin natin ito. Ngunit pag hindi tayo maniniwala sa umpisa, mahirapan tayong makapunta sa mas malalim na kahulugan nito. Kaya muna, paniwalaan muna natin ngayon na tayo ay nandito tayo sa bagong panahon at alam na natin ngayon kung ano yung ating mga nagaganap sa bagong panahon. Ngunit may mga negative karmic connection tayo na nadala ngayon galing sa mga nakaraang panahon. At pag hindi tayo maniniwala niyan, ay okay lang, walang problema. Ngunit mahirapan tayong maintindihan ang mas malalim na katotohanan nito. Dahil hindi man tayo magpatuloy sa mga importanteng gawain upang ating tunay na matuklasan. So sa anong paraan ating matuklasan? Na talagang pala tayo ay galing sa mga nakaraang panahon. So dyan sa lesson ng 7 Steps of the Inner Discovery ng Dugukan. Kaya inilahad natin ngayon 7 Steps of the Inner Discovery of Dugukan or Spiritual Growth.
Dahil dyan, may growth or lumalaki ang iyong liwanag ng spiritual at saka kaluluwa at sa physical na katawan. So in the lessons of the conscious astral travel, that is the third lessons of the 7 steps of the inner discovery. You must do your conscious astral travel. And then you will realize na galing talaga ikaw sa mga nakaraang panahon. Ayaw yung sabihin ng mga negative karmic collection na nakuha mo sa mga nakaraang panahon. Sa mga nakaraang panahon, may maraming mga nagawa na hindi maganda o mabuting mga gawa. Kaya yung mga side effects ng mga negative na mga nagawa sa nakaraang panahon, hindi yan mabura. Ang mga information niyan ay nandyan pa rin sa iyong blueprint of life. Kaya you have the blueprint of life. Itong ating blueprint of life, hindi lang ito. Kaya itong physical na katawan, one of the dimensions of the 7 dimensions of the soul. But that is not actually the physical body. Klarong-klaro yan. That is one of the 7 dimensions of the soul. Ibig sabihin, at the foundation of that life formation, you are 7 foundation of the soul. And what of the dimension of those dimensions of the physical body, nandyan blueprint of life. Hindi lang tayo DNA, hindi lang tayo RNA, proteins, or cells. Mayroong mga informations dyan sa iyong spiritual. Could be positive or could be negative. Kaya nga, itong mga positive energies kailangan i-activate. Itong mga negative energies na nakuha sa karmic connection from the past lives ang ating bigkasin. Hindi lang life kasi napakarami hindi natin alam. Ngunit pag nag-inner discovery ka, gamit yung 7 steps of the inner discovery of Durukan, unti-unti mo itong matutunan at madiscovery mismo sa iyong sarili na talagang may katotohanan ang iyong paniniwala. Dahil iyong ginagawa. Pag madiscovery mo na, and then, klaro ang iyong pagkaintindi, klaro ang iyong mga naranasan, yung mga negative karmic connection from the past life. Kaya ano ang ating kailangan pag mayroon tayong mga negative karmic connection? So, kailangang healing na gagawin ang healing yan. Ngunit anong klaseng healing na pwedeng i-resolve ang mga problema ng mga negative karmic connection? So, hindi yan magawa ng material ng mga gamot at then pumunta tayo sa butika, mabili tayo ng gamot ng panggamot ng mga negative karmic connection. Magpunta tayo sa mga albularyo o sa mga energy healer upang magpagamot tayo ng mga negative karmic connection. Walang manggagamot na makagamot yan sa tanang lahat ng mga klaseng mga negative karmic connection. Walang manggagamot o makapangyarihang manggagamot na makapag-resolve ng mga negative karmic connection. Maliban sa iyong sarili. Kaya pag ikaw yung mismo lang ang may karapatan at may kakayahang makaresolve ng mga negative karmic connection. Of course, by the guidance sa mga nakakaalam. Kaya ang magawa lang sa mga tao upang matulungan na ma-resolve ang mga negative connection ng isang tao, ang magiya yung isang tao. Mag-guidance sila kung anong kailangan nilang gagawin upang ma-resolve ang mga negative karmic connection. Dahil ang mga negative karmic connection, from the word negative, mga negative enerhiya yan, o humihila sa iyo or mag-push sa iyo sa mga matinding mga paghihirap ng buhay. So, ano ang kailangan nating gagawin? So, kailangan nating matutunan ang ating spiritual martial arts. So, ibig sabihin nito, ang spiritual martial arts ay napakalawak ang kanyang kahulugan. Dahil pag hindi man magamot ng mga manggagamot, mga albularyo or mga divine healers, itong mga negative karmic connection, ay kaya palang itong i-fix o gamutin ng spiritual martial arts. Kaya sino mang itong gumagawa sa spiritual martial arts? Ang iba bang tao mag-practice ng spiritual martial arts para tayo ay matututo? Klarong hindi. Klarong hindi. Hindi ito maaari na mag-sweldo tayo ng tao ba? Bigyan natin ng pira. Pakigawa na lang dyan para mag-practice ako ng spiritual martial arts. Dahil may ginagawa ako ngayon. Bigyan kita ng pira ngayon at pakigawa ng spiritual martial arts kasi kailangan ako mag-practice ngayon. At hindi man ako makapag-practice ngayon, magsuhol lang tayo ng tao na mag-practice sa ating spiritual martial arts. Hindi man ganyan.
Dahil hindi yan ang paraan. Kaya, ikaw yung mismo yung gumawa sa iyong lesson na mag-develop sa iyong spiritual martial arts. At isa sa punto dyan na kailangan mo ma-resolve ang iyong mga karmic connection ng mga negative. Yung mga karmic connection ng mga positive, ayan i-activate natin. Then dyan yung lahat ng mga information within the dimensions of your soul. Nandyan lahat yan. Kaya pag mag-aral tayo ng mga lessons ng mystical order formation, sabihin natin ilan kayang mga taon bago natin ito ma-master. Ang sagot niyan ay 3 version ang sagot. Isa sa mga kasagutan, diretso tayo sa mga pinakatumpak na sagot na sa madaling panahon, sa panahon na mabuksan mo ang mga informations of your advanced spiritual function na positive. Dahil ang karma mo sa sinaunang panahon, positive na karma, yung mga informations nandiyan din sa katawan mo ngayon. Pag hindi mo yan ma-activate at dumaan ka sa the long way, kasi ang ating mga paniniwala, dito tayo dumaan sa ating paniniwala. Ngunit pag dito tayo dumaan sa paraan na tamang direksyon, ay hindi man masyado matagal. Dahil pag makagising ka ngayon, ay nandyan na yan sa iyong pagkatao. Ibig sabihin, hindi natin malaman kung anong panahon. Dahil pag ngayon mismo ay makagising ka sa iyong sarili at matutunan mo na yan mismo ara ngayon. Dahil nakagising yung information sa advanced spiritual function. Unlike with the internal energy. Dahil itong internal energy, you have to train your bone energy and the muscle energy to synchronize and interact with each other. And then, you can harmonize your physical body. And with the functions of your internal energy, galvanize all the muscles in the cells, and then you have the power of your internal energy. That's the reason why kailangan yung training. But itong information of advanced spiritual function ay kailangan ito gisingin ang iyong spiritual na kamalayan. Kaya ang spiritual na kamalayan, kasali na yan yung mga information of advanced spiritual function. Napakarami ang information na yan. Hindi natin mabilang ng 10 milyon o 1 trilyon dahil hindi natin mabilang ang katotohanan ng mga information sa your advanced spiritual function ng dyan sa loob ng dimensions ng iyong kaluluwa. Kaya ang kailangan ngayon, ipag-aralan ang iyong spiritual martial arts sa pamagitan ng mga formula. Kaya we have to release the formula. Ngayon, mag-release tayo ng formula. Ang formula ngayon, Formula 4 of the 3 klaseng spiritual na mundo. Ginagyan natin yan. Formula 4 stars AGM. 4 stars AGM, ibig sabihin 3 klaseng spiritual na mundo. So, pag makopya na ninyo, yan i-practice ninyo. Ang mga formula nga rin na i-release natin from the Governing Star Formations Palace of the Olympic Stars nga lessons, ay madali lang na may memorya ninyo dahil hindi man masyadong maraming kombinasyon na inilagay dyan. Kaya yung physical na katawan mo, the right side of the body, left side of the body, and then at the center medial line. So, ibig sabihin yan lang yung gagamitin ninyo, yung mga formula, at i-master ninyo sa inyong mga natutunan ngayon na mga forms and the gestures of the Governing Star Formations, Palace of the Olympic Stars meditation. And of course, you apply the formula thought palace energy. Pag hindi tayo matututo ng formula thought palace energy, medyo mahirapan din tayo. Kaya we have to follow the guidelines para madali din natin itong maintindihan at matutunan. At kailangan natin na ma-resolve ang ating mga negative karmic connection. Negative karmic connection. Dahil yan ang pinaka-healing sa napakabigat na buhay ngayon. Dahil pagpasyan na pasyan mo yung mga negative karmic connection from the past life, mabigat yan. At pag hindi natin makita yan isa sa mga dahilan ng kabigatan ng buhay, ay mas lalong hindi natin maintindihan ang ating panahon ngayon. Ngunit pag nalalaman na natin yan, unti-unti natin ma-resolve. Dahil hindi lang ito sa usapan na mayroon tayong mga kayamanan o wala tayong mga kayamanan, dahil mismo ang buhay natin, yan na yung pinakamalaking kayamanan na nandyan sa atin, hindi mo mabalyo
equivalent to the material wealth. Kaya, ano bang habol sa tao ngayon? Pag yung habol ng tao ngayon ay art of life, huwag kang matrap sa material na kayamanan. Hindi ibig sabihin na bawal ang kayamanan. Ang ibig sabihin, huwag kang matrap, huwag kang mayroong napakalakas, napakalalim, napakabigat na attachment sa material na mga bagay na sanhi ng mga paghihirap ng iyong kaluluwa. Tumaba ang pisikal na katawan, ngunit maghihirap ang kaluluwa dahil maipit sa iyong pisikal na mga taba ng katawan. Mabigatan ba ang pisikal na katawan? Mabigatan ang kaluluwa. Dahil pag mabigat ang katawan, dahil sa napakaraming mga kayamanan, gold for example, napakabigat ang gold. And then, lahat ng mga kayamanan na nabalot ang puso ng isang tao sa napakahalagang mga value nitong mga kayamanang material at nakalimutan ang iyong spiritual, talagang mabigatan ang kaluluwa. Dahil maipit ang kaluluwa sa kanyang dimensions ng kaluluwa. So itong dimensions ng kaluluwa ay dimension pa rin ito ng kaluluwa. Ibig sabihin, one of the dimensions of the 7 dimensions of the soul is the soul itself. Napakabigat ang material na mga kayamanan pag wala ang spiritual. Ngunit napakaganda din, napakagaan itong mga material na kayamanan pag malakas ang iyong spiritual. Ngunit pag maging mabaligtad, maging hadlang ito sa iyong spiritual na kamalayan, pagkagising mo sa iyong spiritual na kamalayan, lumalakas at lumalaki ang ilaw ng iyong kaluluwa dahil mayroong mga korupsyon sa iyong puso dahil napakabigat ang iyong pananaw sa halaga ng material na mga bagay at kinalimutan ng tao ang spiritual. Madali lang ang isang tao sa kanyang physical na dimension ng katawan. Kaya, isa din itong babala sa atin mismo, kahit sino mang tao, na huwag tayong maglikom ng lahat-lahat ng mga material na bagay lang dito sa physical na mundo at kinalimutan natin ang ating mga napakatinding pangangailangan sa ating spiritual dahil ang ating kaluluwa ay lubhang nangangailangan sa spiritual na liwanag na yan. Dahil madali lang tayo sa frequency, the lowest frequency of the 7 dimensions of the soul ay ang physical na mundo. Kaya if you are trapped in the astral spiritual world ng 1,000 taon or ng 100 taon, 100 taon or 1,000,000 taon, nandyan pa rin ang kaluluwa sa astral spiritual na mundo dahil dyan na-trap siya dyan. Ngunit walang tao na matrap sa physical na mundo, na physical na katawan, na umabot siya ng 1,000 years sa kanyang physical na katawan. Kaya napakadali lang ang physical na katawan na maubos ang kanyang kapangyarihan. The duration of the physical body, maski pag-ingatan ng tao, ay din maubos din ang kanyang kapangyarihan sa physical na katawan. Dahil ang physical na katawan ay nakarote dito sa physical na mundo. Dahil sa mga pagkain na kanyang mga kinakain, pinakain niya sa kanyang physical na katawan, rooted sa physical na mundo. Na ang duration lang, mas maganda na lang pag makaabot ng 100 taon, lalo na ngayon na mas mabigat ang enerhiya ngayon sa ating physical na mundo. Kaya napakadali lang ang buhay ng isang tao sa physical na katawan. Ngunit pagdating sa astral na mundo, ang kaluluwa, pag matrap siya dyan, dahil nabigat, naipit siya sa physical na mundo, sa physical na mundo, sa macro scale and the micro scale, naipit siya dyan, kaya nawala ang kanyang tunay na liwanag. Nabalot siya mga dilim na karma. Kaya itong karma ay hindi lang ito dito sa physical na mundo, pati rin doon sa astral na mundo. Madala niya ang kanyang karma. Hindi madala ang mga kayamanan, ngunit ang enerhiya ng mga kayamanan ay madala, bumabalot sa kanyang kaluluwa at diyan sila magpatuloy na maipit sa mga enerhiya na yan. Kaya sinasabi yan ng Divine Master in the person of Jesus Christ na ibinta yung mga ari-arian.
at ibigay sa mga mahirap at sumama sa Kanya. Ano bang rasyonale sa pagkasabi niyan? Antay-money ba ang Diyos sa langit? Ay, ibig sabihin kasi nangyari niya nakita ng Divine Master ang puso't isipan ng isang tao na naka-attach masyado sa material o makamundong mga bagay. Mas mahalaga pa ka sa kanyang kaluluwa. Ngunit in the person of King Solomon, hiningi ni King Solomon sa Diyos sa langit na bigyan siya ng karunungan na makakilala sa mabuti sa masama. Kaya, maging na siya nasayahan sa Diyos. Ang Diyos ay nasiyahan sa kanyang mga hiningi. Dahil nasiyahan man ang Diyos sa kanyang hiningi, sinabi ng Diyos sa kanya na bibigyan siya ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna man o sa mga taong susunod pa sa kanya. At ibibigay rin sa kanya ang mga bagay na hindi niya hiningi, yung kayamanan at karangalang hindi mapantayan ng kahit sino mang hari sa buong buhay niya. Binigyan siya ng kayamanan na hindi mapantayan kahit sino mang hari ng buong buhay niya. Ngunit sa panahon ng Divine Master in the person of Jesus Christ, 2,000 years ago, sell all your properties and give it to the poor and follow me. In the persons of King Solomon, 1,000 years before the birth of Christ, sinasabi na dahil hindi ka humingi ng mahabang buhay, kamatayan ng iyong mga kaaway o kayamanan, kung hindi hiningi mo yung karunungan, kumilala ng mabuti sa masama, ibibigay ko sa iyo ang iyong hiningi. At ibibigay ko rin sa iyo yung mga bagay na hindi mo hiningi. Kayamanan at karangalang hindi mapantayan ng kahit sino mang hari o sino mang tao ng buhay niya. Ibig sabihin, hindi antay-money ang Diyos. Dahil nakita man ng Diyos ang puso ng hari na ni Solomon na wala siyang attachment sa material na bagay. Kaya hiningi niya ang karunungan na kumilala ng mabuti sa masama. Hindi siya humingi ng kayamanan at karangalan. Ngunit pag ang iyong habol ng tao ngayon ay kayamanan at karangalan, maipit talaga yung kaluluwa. At again, walang tao na humantong sa kanyang physical na kalagayan ng 1,000 taon o 100,000 taon. Kaya nga, pag-ingatan pa yung tao ng kanyang physical na katawan, makaabot ng 100. Hindi pa nakaabot ng 100, lalo na ngayon, grabing ang enerhiya ngayon. Napakaraming mga toxin, mga negative psychic attacks, negative thoughts na magsanhi din ng mga negative vibrations na bumabalot o mag-apektar sa physical ng tao. Na ibig sabihin, mabigat ang mundo ngayon. Mabigat ang kalagayan sa physical na mundo. At ang anong higit na kailangan ng tao ngayon, ang tamang direksyon ang kanyang higit na kailangan. Anong tamang direksyon? Dito tayo sa tumpak-tumpak na direksyon. Hindi man ito ma-offended ang ating klaseng mga paniniwala, ano man ang ating mga paniniwala sa buhay, dahil ito ay ang katotohanan at wala tayong magagawa laban sa katotohanan, kundi ang pagsang-ayon lang nitong katotohanan. Ang direction ngayon into the art of life, not into the art of destruction, na blinding ignorance and so much weakness. Blinding ignorance and so much human weakness. Ibig sabihin, mabalot tayo sa blinding ignorance, maski alam na natin, ngunit nasaktan man ang ating damdamin. Sabihin mo, nasaktan man ang iyong damdamin. Kaya ang damdamin ay itong damdamin talaga masaktan. Sa ano mangyayari sa ating damdamin na masaktan? So, lumalabas ang ating kapangyarihan. Anong tawag na kapangyarihan yan? Ego. Ayan, human negative ego. Maski sa mga spiritual pa tayo, ngayon spiritual pa rin tayo. Pag makarinig tayo ng mga tao na hindi sumang-ayon sa atin at bigkasin pa mga masamang salita, ay masaktan na ating damdamin, kaya magalit din tayo. Dahil lumalabas ma-activate si human negative ego. Kaya itong si human negative ego, it is art of destruction. It must be art of life. That is forgiveness through divine love.
Kaya pag mayroon tayong mga kaibigan naging kaaway dahil sinaktan tayo, ay mamahalin lang natin siya. And then sinabi ng Diyos sa langit, in the person of Jesus Christ, love your enemy. Kaya yan ang dapat nating matutunan ngayon. We have to love our enemy. Mahalin natin ating mga kaaway. Pag batuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay pero binangkal. Pag walang binangkal, isud og garapon, at least tinapay pa rin. Matigas na lang kay mayroong botelya. Kaya hindi ka alkansi sa iyong buhay. It is the principle of the use of the wisdom. Kaya pag masyadong mabait ang tao ngayon at hindi niya alam ang tamang direksyon, anong mangyari sa isang pamilya o isang kaharian o isang bansa na masyadong mabait at hindi ginamit ang kapangyarihan ng kaunawaan? Yung kapangyarihan ba ibinigay ng Diyos ni King Solomon? Mayroon siyang kakayahang umanawa. Mayroon siyang kakayahang makaunawa ng mga tama sa mali. Hindi yung tama at mali. Yung kapangyarihan na yan ang kailangan natin. That is the first mother lesson of all the lesson. That is wisdom. That is not intellect. Iba yung intellect, ha? Kaya tayo lahat may mga intellect tayo. Kayo ay don't believe na wala kayong katalinuhan. Kaya nga mayroon tayong mga paniniwala dahil tayo ay mga matalino. Maski yung pinakabubong tao ay may katalinuhan. Kaya nga nabubuhay ang tao, the art of survival, dahil may katalinuhan. Ngunit hindi sapat ang katalinuhan at hindi din tumpak na itong katalinuhan natin ay maabot. Itong katalinuhan natin ay maabot natin ang tunay na tagumpay para tayo ay makaakyat sa kanyang kaharian. So ano ang kailangan? Balik tayo sa ating tanong, anong kailangan natin ngayon? Tamang direksyon. At alin? Sa mga direksyon na ito ang tama, 101 ways. One absolute. Ito, the one is the absolute. Ito ang tumpak na daan. Kaya, sinabi ko na yan sa inyo, mga kapatiran, mga kaibigan, mga kasamahan, mga kakilala at hindi kakikilala. Pag ako ang iyong tanungin, ano ang katotohanan? Ang aking sagot ay do not know. Hindi ko alam. Dahil pag sagutin ko yan, alam mo natin na hindi kayo sumang-ayon. Except lang if you are practitioner of Dugukan. When you are practitioner of Dugukan, ay pag magtanong kayo anong katotohanan, diretso na lang tayo. Art of life. Ano may yung katotohanan? Sabihin natin itong katotohanan ng physical na mundo. Mabasa sa iyong kasulatan. Mabasa. Maintindihan sa iyong kaunawaan. Hindi lang masyado. Mabasa natin, ngunit hindi madaling maintindihan sa ating kaunawaan. Dahil isang salita, that is 1,000 meaning. Kaya anong kabutihan ng Diyos? Hindi natin alam. Ay Diyos ba tayo malaman natin yung anong kabutihan ng Diyos? May mga batas. Ilang batas ang ating mabasa? Ngayon, sa bagong panahon, ano kayang mga batas na angkop ngayon? Ito ngayon ang ating dahilan na kailangan tayo na mag-practice tayo ng mother lesson. The first mother lesson of all the lesson, itong utos ng Diyos, my son, be wise. My son, do not despise wisdom. Isa lang yung interpretation yan. Ang interpretation na yan na tumpak, kailangan tayong matututo, mabuksan ang ating kaunawaang makakilala ng mabuti sa masama. Hindi yung kaunawaan na matututo sa iyo sa anong masama at ano yung mali. Dahil sa ating katalinuhan, naging tama tayo at sila ay mali, naging gumulo ang ating mundo dahil mayroong tama at mayroong mali. Bakit hindi man natin sabihin na lang tayo ay iisa lang? Ang iyong kamalian ay aking kamalian. Nangyari nito na pag hindi tayo hindi natin maisagawa, maayos itong mali na maging tama, ay talagang mawawasak tayo. Dahil walang katapusan ang ating debate sa katotohanan. Walang katapusan ang debate sa ating katotohanan. Dito tayo makinig ay tama, dito tayo makinig ay tama. Magira na lang tayo. Pag hindi madala sa gawa, hindi madala sa salita, dito tayo sa gawa. Pag dito na sa gawa, sino yung manalo? Ang manalo sa digmaan, yung mga totoong katotohanan.
But sino man yung mawawasak? Ang buhay ay mawawasak. Dahil hindi yan ang direksyon. Ang direksyon sa kaisahan ng lahat, kailangan tayong mabuksan ang ating karunungang espiritual. Yung kakayahang makakilala ng mabuti sa masama ay kailangan natin na matanggap yan. That is a gift of life. Gasa yan ng buhay. Gasa niyang banal na espiritu. Nandyan sa inyong pagkatao. Biyaya. So, itong gasa ng Diyos, blessings o biyaya ng Diyos, yan ang kailangan nating matanggap ngayon. Kaya receive alahan another. Nandyan ngayon ang mga anghel sa langit. Sino mang makigdebate niyan, mayroon bang totoong mga anghel sa langit? Yan, mga satellite man yan. And then, wala tayong magagawa sa debate. Dahil wala tayong magagawa sa katotohanan, kundi sa pagsang-ayon lang sa katotohanan. At yung katotohanan magbibigay sa iyo ng kalayaan. So, pag wala tayong magagawa, laban sa katotohanan, ano pang ating idebate sa katotohanan? Tingnan na lang natin yung katotohanan. Kaya nga, watch a divine revelation. Parang ngayon, pag ako idebate ako ninyo ngayon, sasabihin ko lang sa inyo ngayon, talo na ako ngayon. Dahil hindi man ako maring manalo sa inyo pag magdebate tayo. Ako ay talo. At ikaw ay nanalo. Dahil debate man tayo. Kaya nagtanong kayo, ano ang katotohanan? Ako yung tinanong niyo, I don't know, hindi ko alam yung katotohanan. That is my only reasoning. Hindi ko alam ang katotohanan. Ang dahilan yan, dahil hindi ko alam kung ano ang katotohanan ng iyong pinaniniwalaan. At hindi ko rin maaring baguhin ang iyong katotohanan. Unless lang, pag sumang-ayon tayo sa landas na ito. Ang landas na ito ay dadaan sa mga batas ng magandang kalusugan. So ano ang batas ng magandang kalusugan? Dito din tayo magdebate at talo din natin tayo sa mga debate na ito. Dahil pag idebate tayo, anong mga batas ng magandang kalusugan? Okay, we have to enumerate the principles. Kaya talo tayo sa principles. Dahil ang mga batas ng magandang kalusugan ay tayo ay natural healing tayo. Ibig sabihin ng natural healing, to see is to believe lang tayo. Pag sabihin natin ito ay magandang ating kalusugan, malakas tayo, pero natamaan na yan ng kulam. And then in medicine, wala mang barang, wala mang kulam. Mayroon bang kulam sa medicine? Walang, di ba? Walang kulam sa medicine. Walang mga kaluluwa na, ayan ay, ano yan, nahagyan ng mga kaluluwa. Naingkanto yan. O napaktol yan. Wala man yan sa medicine. Kaya ano pa ang ating ipanalo dyan sa debate? Kaya talo tayo. Hindi tayo manalo sa debate. Kaya hindi natin alam ang katotohanan. Ngunit, pag practitioner tayo, iba na ang katotohanan yan. Dahil pag magtanong kayo anong katotohanan, art of life. Anong magandang kalusugan? It's not just only physical body, 7 dimensions of the soul. Ay ngayon, sino mo makaintindi sabihin natin 7 dimensions of the soul? Sabihin ng mga tao, nandiyan yan sa aklat, 7 dimensions of the soul. Hindi yan totoo. Dahil wala sa ating mga aklat. Kaya, paano tayo manalo sa aklat? Na ibig sabihin yan, iba ang landas na ating tahakan. Ang ating tinatahak na landas na yun, landas ng 101 ways, landas ng the absolute one. Landas ng the absolute one. Of the 100 ways of the College of Friendship, Mystery Principle, 100 ways ay tama at mali. Lahat ay tama, lahat ay mali. Lahat ay tama. Magpili lang tayo. Anong ating tama? At yan na yung ating katotohanan. Base sa ating persepsyon o pakiramdam. At yan ay mali. Base sa ating persepsyon o pakiramdam. Nung pag dito tayo sa absolute one, maniwala man tayo o hindi,
ayan na yan, hindi yan magbabago. Kaya hindi mo maaring baguhin ang iyong espiritu. Kayang mabago mo yung physical na katawan dahil ang physical na katawan ay panandalian lang. Kaya huwag tayong magliko masyado ng material na mga bagay to the point na malimutan natin ang paghanda sa napakalagang mga gawain upang mabigyan na magandang kalusugan ang tunay nating pagkatao. Kayo ngayon, sino bang may sakit ngayon? Huwag na kayong sumagot kasi alam niyo yung katotohanan sa inyong mga katawan. Pag may mga sakit kayo, ay gamutin ninyo yan. Pag ang kasakit ninyo ay karmic connection o napaktol kayo o nabarang, ngayon hindi na kayo mapaktol, hindi na kayo mabarang dahil hindi na yan katotohanan sa inyong level ngayon dahil nag-practice naman kayo ng mga art of life at double body formation. Kaya sabihin lang natin in shortcut na hindi na yan katotohanan sa inyong mga katawan. Maliban na lang na kayo mismo yung magbigay ng sakit sa inyong mga katawan. Dahil isipin ninyo, paniniwala na yan na sakit ng inyong katawan. And then, kayo ay nagbigay mga virus sa inyong mga katawan. Ngunit pag isipin na ninyo ngayon, apply the formula, thought follows energy, and you have to do your spiritual martial arts lesson. Gawin ninyo. Mayroon na kayong art of life. Early morning, you have to do your exercise. And mayroon tayong gabi ng sa meditations. Palace of the Olympic Stars methods of formation. So, i-apply ninyo yan. And then mga release ng formula, yan. Gagawin ninyo yan. Kaya, kayo mismo yung mag-resolve sa mga sakit ng inyong sarili. Hindi lang tingnan yung physical na katawan, tingnan niyo yung kaluluwang katawan, 7 dimensions of the soul, emotion dimension, lalo na itong emotion dimension at the heart center. Mental dimension at your mind, mental dimension. So, sa 7 dimensions of the soul, one of the important, essential dimension is the soul dimension itself. Kaya you have to look at the figure. Ano kaya yung forma ng iyong kaluluwa? At saan ba nakatira ang iyong kaluluwa? Sa mga psychic channels ng iyong katawan, saan nakatira ang iyong kaluluwa? Sabihin natin na sa loob ng physical na katawan. Hindi sa loob ng physical na katawan ang sagot na tumpak. Dahil ang physical na katawan ay katawan mo pa rin yung kaluluwang katawan mo. At katawan pa rin yung physical na katawan at yung light body, katawan pa rin. Mental dimension, katawan pa rin. Kaya yung auric force mo ay makita mo yan ng kabuuan, hindi yan na isolated. Kaya tingnan yung asan yung terminal. Ibig sabihin, asa kaya yung chamber nitong kaluluwa sa ating physical na katawan. Kaya tinawag yan psychic center. Yung mga psychic channel lang yung pagkatao. And then you will realize that yung itong kaluluwa ay hindi nakatira sa iyong crown center. Walang kaluluwa dyan na tumira sa crown center. Nandyan ang kabuuan sa physical na katawan. Yung pinaka-lodging point niya ay nandyan 1 foot above your head. Kaya pag ikaw ay masyadong nadibilap na iyong spiritual, lumalabas yung halo, ilaw, na dilaw dyan sa iyong ulo. Yan ang channel ng iyong kaluluwa. Diyan siya nakatira, yung permanent energy, permanent atom or yung leso or buto ng kanyang buhay. So it means to say, nandyan siya, yung pinakasentro. At yun saan yung channel ng iyong espiritu. Hindi din nandyan sa physical na katawan. Kaya pag mawala ang physical na katawan, hindi mamamatay ang kaluluwa. Kaya malaking pagkakamali sa mga tao na in fact, maraming mga pagsisisi ang mga kaluluwa na sa 100 years na mayroon silang physical na katawan, hindi nila napag-ingatan ang kanilang mga kaluluwa. Dahil nabalot sila sa makamundong mga bagay at nakalimutan ang paghanda sa spiritual na kalagayan. So itong panahon ngayon, ang napakahalaga na kailangan talaga ngayon ng isang tao na may kaluluwa, may espiritu, may 7 foundation of the soul, na kanyang matutunan, malaman kung anong direksyon, tumpak na direksyon na kailangan niyang tahakan dito sa physical na mundo upang hindi magsisisi dahil ang physical na katawan ay panandalian lamang.
panandalian lamang, hindi maaring maging 100,000 taon ang physical na katawan unless lang gagawin mo yung physical na katawan mo by the process of the mystical order formation na may transformation into the advanced elemental foundation. Dahil yan lang ang isang paraan, absolute na paraan. Wala nang ibang paraan na tumagal ang physical na katawan. Only by the transformation into the super light body foundation, before to that foundation into the advanced elemental body foundation, na yung physical na katawan ay hindi na dumaan sa proseso na yan. The wearing and the tearing of the physical body. Para bang depreciation ba? Pag may sasakyan ka, ang sasakyang bago ay of course durable kasi bago. Ngunit sa mga makaraang mga taon, dumaan ang 5 taon, 10 taon hanggang maging luma yung sasakyan, ay hindi na rin durable. Ngunit pag pangalagaan yan sa pamagitan ng yung spiritual martial arts, ay maaari mong palakasin, patibayin ang yung physical na katawan, dahil ang physical na katawan ay napakalaking information nandiyan na hindi natin ma-compare sa material na mga bagay. Dahil itong physical na katawan, may blueprint of life siya. Naka-program dyan yung mga informations of advanced spiritual functions, nandyan ang kanyang mga information, nandyan sa yung blueprint of life. Pag mabuksan mo yan, umiilaw, lumalaki ang liwanag ng yung spiritual. Kaya mayroong transformation ang physical na katawan. Kaya every morning mag-exercise man tayo. Sa exercise natin sa Art of Life or sa meditation, Nassim Shaharian meditation, yan yung spiritual martial arts, pinag-ingatan mo ang yung physical na katawan. Kapag makadipensya ka sa mga negatibong atake ng enerhiya ngayon, maski wala ka pang kaaway, mismo by the naturalness of the universe, bumibigat ang mga na-develop ng mga negatibong enerhiya sa mundo ngayon. Dahil sa mga gagagawa ng mga tao din, violent acts against life, against nature. Kaya nagdudulot yan ng matinding mga pagsubok sa kaligayahan, katahimikan ng buong o ng sangkatauhan. Kaya this is actually the point in time to realize the truth of this ultimate formation of life. So anong kailangan natin i-resolve? Anong kailangan natin i-realize ngayon? Ang kailangan natin i-resolve natin, isa sa mga kailangan i-resolve, mga negative karmic connection from the past life. And then by doing also positive action, para makabuo tayo ng mga positive karma, hindi mga negative karma. Kaya pag tumulong tayo ngayon, anong pinaka-mission ngayon ng tao? Anong pinaka-mission ngayon ng tao? In general, and then they're talking about members of Dugukan, practitioners of Dugukan, all people in the world, regardless of belief and religion. Ascend. So, ano? Diyan? Ascend life. At to ascend life. And then to ascend life, anong ating gagawin? Sundin ang mga utos ng Diyos ngayon. Ano ang utos ng Diyos ngayon sa bagong panahon? Help the healing of life. Help the healing of nature. Kaya tulungan natin ang paggamot sa buhay, ang paggamot sa ating kalikasan. Paano natin magawa yan? Practice Art of Life. Angels, contacts, and connection. I-increase ang frequency sa surroundings, sa kapaligiran, at makita yan ng mga Supreme Super Light Angels. Maliwanag sa lugar dyan. Kaya maliwanag sa lugar dyan, so bigyan natin ng healing. Bigyan nila ng healing. Instead na mawasak ang isang lugar dahil pumutok ang bulkan o matamaan ng napakalakas na lindol, mag-tsunami, hindi na mangyari yan dahil nandyan ang mga anghel sa langit. Madali na lang i-resolve yan. Pagalingin nila dyan kasi may mga taong nag-cause na pagalingin ang problema sa lugar. Ngunit pag makita diyan sa taas na ay napakadilim diyan, nang diyan lahat ng mga bisyo,
Nandyan yan lahat ng mga violence acts against life, against nature. Nandyan lahat yung mga kasamaan ng mga tao. Kaya yan, mawawasak yan because by nature itself has its own ways of healing. Mismo ang kalikasan, may paraan sila. May paraan siya sa kanyang sariling pagsisikap na gamutin niya ang kanyang mga problema sa buhay dahil pinagsamantalahan sila. Pinagsamantalahan yung kalikasan sa mga masasamang mga gawa ng mga tao. Ano yung mga masasamang gawa ng tao? Violent acts against life, against nature. Kaya ang pinakapunto ngayon, lahat ng mga tao, walang exempted, tinawag lahat ng mga tao na yan, tumulong sa paggamot ng buhay at kalikasan. Ano sa buhay? Anong kailangan gamutin? Nawala ang mga spiritual ngayon na essence ng tao. Dahil ang mga tao ay nawala yung kanilang pagsisikap na kailangang mapalaki nila ang kanilang mga spiritual na liwanag. Hindi nila pinalaki ang kanilang mga spiritual na liwanag. Napakaraming mga tao nakalimutan ang kanilang mga spiritual na kalagayan. Dito sila nakatuon sa lahat ng panahon material na mga bagay ito na point na gumawa ng corruption sa puso't isipan na bumabalot ng mga demonic enerhiya sa kanilang mga kaluluwa. Ayan, maipit talaga yung kaluluwa. Dahil sa 100, palagay natin 100 kasi humaba ang kanyang buhay dahil marami mang pag-iingat na ginawa sa kanyang physical na katawan. Ngunit naipit talaga yung kaluluwa na katawan. Kaya after the 100 years in the physical body, ano ang mangyayari sa kaluluwa? Then patuloy na maghihirap ang kaluluwa sa astral na dimension. Hindi siya mapasok sa astral spiritual division. Kaya nandyan lang siya sa astral spiritual world. Na ibig sabihin, spiritual na mundo pa rin yan. But that is the general circulation. Nandyan ang lahat ng mga digmaan, sa lahat lang ng klaseng ng digmaan ng mga kahirapan na pwedeng maranasan ng isang kaluluwa na balot ng klaseng enerhiya na itim na enerhiya. Dahil hindi man niya pinaghandaan ang kanyang susunod na buhay na kalagayan. So lalong-lalo na ngayon, na ang tawag sa lahat ngayon, to ascend life in the higher dimension. At ang mission ng mga tao, tulungan ang kalikasan na gumaling, tulungan ang buhay na gumaling. May kakayahan ba ang tao na tulungan ang kalikasan na mapagaling ang mga sakit ng kalikasan? Mayroon siyang kakayahan kasi nandyan ang divine intervention. Pero ngunit actually ito hindi magawa ng isang tao pag wala ang mga anghel sa langit. Dahil sila yung magbigay. Kaya ang mga tao ay mag-cause, maging dahilan na i-heal o i-resolve ang problema ng lugar. Kaya mga tao ay expecting the big one. Takot na yung mga tao ay may the big one na mangyayari pag ito ay gumalaw. Malaking mga pagkasira nito sa buhay at sa kapaligiran ang magaganap sa hinaharap pag ito ay mangyari. Ngunit pag malakas ang signal, lumiwanag ng malaki ang kapaligiran. Nandiyan ang mga anghel, araw-araw makita man yan yung mga tao. Mas lalo na pag itong mga tao ay makagising sa totoong kamalayang espiritual at makatune up, ma-apply yung formula, receive, align, and adapt. You just imagine, ang mga tao ay naghanap ng Diyos at araw-araw nagdasal sa iba't ibang mga pamaraan ng pagdarasal. Ngunit itong katotohanan na yun, actual, nandyan sila sa langit. Hindi labag sa ating paniniwala. Gagawin lang natin na yung mga aral na ibinigkas dyan, itinuturo, at then ating maintindihan na nandyan pa yung mga anghel sa langit. Totoo pa lang may Diyos sa langit. Totoo pa lang yung sinasabi sa ating mga nabasa sa mga aklat. Totoo pa lang yung mga sinasabi sa ating mga religion. Nandyan ang Diyos sa langit at saka may mga anghel. Nandyan ngayon sila. Hindi na kailangang baguhin pa ang ating mga paniniwala. Dagdagan na lang natin sa gawa. Ito ngayon ang napakahalaga. Na ibig sabihin, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ang pagkulang na lang sa tao kung siya ay handa ba siyang makinig o hindi. O handa ba siyang gagawin ang mga utos na yan o hindi. Kaya ang magagawa lang natin ngayon, naturuan natin ito ang tamang direksyon at yung tukmang direksyon ay art of life. Ano yung pag magtanong tayo, hindi tayo maniniwala sa art of life at magtanong tayo anong katotohanan, ayan, hindi natin alam.
But then, pag gagawin natin, ating malalaman. Pag gagawin natin, ating malalaman. Dahil nandyan sila mayong tumulong sa atin upang ating magawa. Pagpagaling ng mga kalikasan ay hindi magawa ng tao. Ang kayang magawa ng tao ay sirain ang kalikasan. Baguhin ang kalikasan. Ngunit, ang pagpagaling na ay ibang usapan na yan. Higit na kailangan yan is spiritual value reformation. Kaya dumating talaga yung panahon ng pag-asa ng mundo ngayon, pag-asa ng bansa, lahat ng mga taong makagising sa spiritual na kamalayan. Dahil sila yung mga taong tumulong, gumawa, na hindi na kailangan pa na may maraming mga kayamanan. Sila yung mga taong gumawa, hindi dahilan na magkapira, kundi dahilan na sila ay makakyat, makapasok sa kanyang kaharian. Walang korupsyon sa kanilang mga puso. Hindi sila tumanaw kung ano ang tama at mali. Ginagawa nila yung kaisahan at kapatawaran sa lahat ng mga nagkasala. Dahil para din mapatawad ang ating mga kasalanan. Ngunit pag hindi natin tanggapin ang katotohanan, lahat ng mga kasalanan ay pwede mapatawad. Basta tanggapin lang natin ang katotohanan. Ngunit pag hindi natin tanggapin ang katotohanan, ano mayong kailangang patawarin? Saan bang banda dyan na mayroong kapatawaran na hindi mo natin tinanggap? Na ibig sabihin, yung complete surrender to God, tanggapin natin na tayo ay may pagkakamali. Hindi natin napag-ingatan ang ating buhay. Hindi natin napag-ingatan ang buhay ng ating mga kapatiran. Hindi natin napag-ingatan ang buhay ng ating kalikasan. Hindi natin napag-ingatan ang ating bansa. Hindi natin napag-ingatan ang planeta. Kaya, pagtanggapin natin yan, may malaki tayong pag-asa dahil magawa man nating ayusin. At nandyan man yung mga anghel sa langit. Sila yung magbigay ng divine intervention. Ngunit patuloy tayo sa tama at mali, okay, nanalo ka kasi ako ay malakas. O ako ay natalo kasi ikaw ay malakas. So, sinong tama? Ang malakas yung tama. Sinong mali? Ang mahina yung mali. Maski tama pa yung mahina. Ito ang mundo ng ating kinalagyan ngayon. So, ano bang magagawa? Sa tama at sa mali, sa panahon ng ating kalagayan sa ating mundo ngayon. Kaya, ang prinsipyo ay magaganap. Sino mang taong lutasin ang problema ng mundo, magagawa siya ng problema sa kanyang sarili, pati na rin sa mundo. Pero sino bang tao na tanggapin ang katotohanan at ayusin ang kanyang spiritual, ay totoong umiilaw ang kanyang liwanag. At ganun din mangyari sa mga tao nandiyan sa kanyang kapaligiran. Umiilaw din. At ang Diyos na sa langit ang mag-ayos ng lahat. Kaya mayroong divine intervention. Darating ang divine intervention. Na sana sa pagdating ng divine intervention, yung Diyos mismo sa langit ang mag-ayos sa problema ng mundo. Na sana sa pagdating sa panahon na yan, mayroon na tayong spiritual value reformation para yung ating landas ng lahat ay art of life. Dahil pag art of destruction, gawa-kagawan pa yan ng Diyos sa langit. Ngunit yan lang yung nararapat na i-cleansingon ang mga masasama sa buong mundo dahil yan ay nararapat. Kaya mga trompita na yan ng mga anghel sa langit at gumagalaw ang mga bulkan, gumagalaw ang mga lupa, gumagalaw ang mga dagat, gumagalaw ang mga hangin. Sa napakalakas ng hangin, magkadurog-durog ang mga bato dahil sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin pa rin ang Diyos. Saan ba ang Diyos? Lumilindol, matinding lindol, ngunit wala sa lindol ng Diyos. Saan ang Diyos? Ito ngayon ang malaking katanungan. Anong misteryo ng Diyos? At saan ba mo makita ang Diyos sa iyong pagkatao?
Sa napakalaking mga bagay, kailangan natin bigkasin, kailangan natin matutunan, at kailangan natin ngayon na tingnan. Hindi tingnan natin sa katalinuhan ng ating utak, katalinuhan ng ating mga puso't isipan, kundi tingnan natin sa karunungan ng ating kamalayang espiritual upang ating maintindihan at tunay na matutunan ang landas ng art and life. Okay, pagbalaan sa kinabuhi, ang sa kinayahan, Bim.